Sawa na sa syudad ang bilyonaryang si Queenie Zaragoza. Kaya pumunta siya ng probinsya para magbakasyon sa kamag-anak niya. At dito niya nakilala ang magkokopra na si Nestor. Ilag sa kanya ang lalaki dahil ayaw nitong maniwalang isa siyang probinsyana. Pero kalaunan ay naging magkaibigan na silang dalawa. Paano sasabihin ni Queenie ang feelings niya kay Nestor kung kaibigan lang ang tingin nito sa kanya? Kaya ba niyang masira ang pagkakaibigan nilang dalawa? Hindi nakatulog kagabi si Queenie dahil excited siyang magbakasyon sa probinsya doon sa tiyang natin niya. Sobrang busy niya sa pagpapalago ng kanyang mga negosyo na nakakalimutan niyang bigyan ng chance ang sarili niya para mag-enjoy. Handa na ang kanyang maleta sa pag-alis. Hinintay pa niyang magising ang kanyang assistant na si Katya. Nagbar ito kagabi kasama ng mga kaibigan at nakauwi ng hating gabi. Kaya hanggang ngayon hindi pa nagigising. 8:00 na ng umaga kaya marami nang nagagawa sina Malu at Rika na kasama nila sa bahay. Pero ang babaeng yon ay sobrang himbing pa ng pagkakatulog. Maya-maya lang ay napansin niyang pababa na ng hagdan si Katya habang inaayos nito ang magulong buhok. "Aalis ka raw ate?" tanong ni Katya. "Magbabakasyon ako sa probinsya," sagot ni Queenie. "Pwede bang sumama? Gusto ko ding magbakasyon," tanong ni Katya. "Hindi pwede. Sa'yo ko ipagkakatiwala ang mga negosyo natin rito. Saka, nandito naman si Malu at Rika. Tutulungan ka nila," sagot ni Queenie. "Sige ate, maraming salamat dahil pinagkakatiwalaan mo ko," nakangiting sabi ni Katya. "Oo naman, tayo-tayo lang naman ang nandito," sagot ni Queenie. "Sana sa pagbalik mo ay ibigay mo na sa akin ang matagal ko nang hinihiling sa'yo." Nagpapakyut pa na sambit ni Katya. Napangiti na lang si Queenie. Hindi naman niya nakakalimutan ang palagi nitong inuungot sa kanya. Ang ibili niya ito ng kotse. Kaltas na lang raw niya buwan-buwan sa sinasahod nito. "Hindi na kailangan sa pagbalik ko pa dahil ibinili na kita ng kotse ngayon pa lang," sagot ni Queenie. Kinuha niya ang susi sa loob ng kanyang suot na trouser at iwinagayway sa harapan ni Katya. Nanlaki naman ang mata ng babae habang nakatingin sa kanya. "Is this for real?" Hindi makapaniwalang sambit ni Katya. Lumapit sa kanya ang babae, saka kinuha ang bitbit niyang susi, saka tinitigan ng maigi. "Ano sa tingin mo?" Natatawang tanong ni Queenie. "Oh my, totoo nga. Thank you ate. You're the best," masayang sagot ni Katya. Napahalakhak naman si Queenie nang bigla siyang yakapin ng babae. Matagal na rin silang magkasama ni Katya. Okay naman itong empleyado, kaya nagtagal sa kanya. At mabait naman, kaya magkakasundo silang dalawa. Makalipas ang ilang minuto, ay nagpahatid na siya sa babae, papuntang terminal, gamit ang binigay niyang kotse. "Feel na feel mo yung moment, Katya," pangbubus ka ni Queenie. "Maraming salamat ate. Gustong gusto ko ang napili mong kulay," nakangiting sagot ni Katya. "Kasama yan sa sinabi mo noong nagpapabili ka na yan ang kulay na gusto mo," sabi ni Queenie. Napahalakhak naman si Katya sa sinabi niya. Napangiti naman siya nang mapansin niya kung gaano kasaya ang babae sa bago nitong sasakyan. "Oo nga," sagot ni Katya. "Baka mamaya mapapabayaan mo na ang inuutos ko sa'yo, Katya, dahil palagi ka nalang umaalis," seryosong sabi ni Queenie. "Hindi po ate, hindi ko po kayang baliin ang tiwala mo sa akin," sagot ni Katya. "Thank you, Katya," nakangiting sabi ni Queenie.
Pagdating nila sa terminal, ay bumaba na ng kotse si Queenie. Kinuha na niya sa backseat ang dala niyang maleta. Saka pumasok na sa bus na paalis na. Nagpaalam na agad si Katya na aalis na. Kaya kumaway na siya rito hanggang mawala ang kotse sa paningin niya. Habang naghihintay pa ng iba pang pasahero, ang konduktor ng bus ay nakaupo lang si Queenie malapit sa bintana habang nakikipag-chat siya sa kanyang pinsan na bakla na anak ng tiyahin niya. Excited na itong makita siya, kaya tinadtad siya nito ng chat kung nasaan na siya ngayon. Tawa lang ng tawa si Queenie dahil natutuwa siya sa pinsan niyang ito. Alam naman kasi niya kung ano ang dahilan kung bakit excited ang pinsan niyang ito sa pagbabakasyon niya. May hinihingi kasi itong pabor sa kanya. Sa kabilang banda naman ay nasa Niyugan pa si Nestor ngayon dahil aapoyan niya ang niyog para maging kopra at maibenta. Sobrang init ng panahon kaya nagtatago siya ngayon sa may ilalim ng puno. Naisip ni Nestor na sana mabigay sa kanya ang sasahurin niya ngayong buwan dahil may sakit ang nanay niya. Bibili siya ng gamot para rito. May pagkastrikta pa naman ang amo niyang babae. Buti sana kung nandito ang mister nito ay makakahingi siya ng pabor. Inabot ng gabi si Nestor sa pag-aapoy ng niyog. Nakahinga naman siya ng maluwag dahil natapos naman niya at bukas ay ilalagay na lang niya sa sako para ma-deliver na. Sobrang dami kasi at niluto niya ng maayos para hindi siya mapagalitan. Bago siya umalis, ay nilagyan niya muna ng trapal para matabunan. Saka siya naglalakad palayo. Dumaan muna siya sa mansyon ng amo niya para kunin ang sahod niya. Baka may tindahan pang bukas ngayon. Makakabili pa siya ng gamot para sa inang may sakit. Magandang gabi po, Doña Esmeralda, sabi ni Nestor. Kamusta ang trabaho mo, Nestor? Nakataas ang kilay na tanong ni Doña Esmeralda. Okay naman ho. Pwede na pong i-deliver ang kopra bukas ng umaga. Ilalagay na lang sa mga sako. Sagot ni Nestor. Mabuti naman. Tansya mo ilang sako aabutin? Tanong ni Doña Esmeralda. 60 po. Sagot ni Nestor. Sige, makakauwi ka na, sabi ni Doña Esmeralda. Siya nga pala, Doña Esmeralda. Magpapasahod ka ba ngayon? Tanong ni Nestor. Abay, grabe ka naman, Nestor. Hindi ko itatakbo ang pera mo, sagot ni Doña Esmeralda. Hindi naman sa ganon, pero kasi may sakit si nanay. Bibili sana ako ng gamot niya, sabi ni Nestor. Napangyuwi naman si Nestor nang marinig niyang nagdadabog si Doña Esmeralda habang kumukuha ito ng pera sa pitaka nito. Ito na, kalahati lang yan. Bukas ko na ibibigay ang iba, sagot ni Doña Esmeralda. Pagkatanggap ni Nestor sa pera ay umakyat na ng hagdan si Doña Esmeralda. Siya naman ay naiiling na lumabas ng gate at naglakad palayo. Hindi niya talaga maintindihan ang mayaman na tulad ng amo niya. May pera naman, pero masyadong masama ang ugali pagdating sa trabahador nila, lalo pa kung araw ng sahuran. Hindi lang ito ang unang beses na nangyari ito sa kanya. Palaging kalahati ang binibigay sa kanya, parang hindi na tama. Pero tinitiis ni Nestor dahil wala na siyang ibang mapupuntahan at kawawa ang nanay niya at kapatid. Pagdating niya ng bahay, ay nadatnan niya sa labas ang kapatid niyang si Mariel. Umaliwalas ang tingin nito nang makita siya, kaya lumapit sa kanya ang dalagita saka nagmano. Bakit ngayon ka lang, kuya? Kanina pa kita hinihintay. Si nanay kasi hindi pa gumagaling sa lagnat niya, tanong ni Mariel. Sobrang dami kong ginagawa doon, Mariel.
Lutuin mo muna itong binili kong uulamin natin ngayon. May gamot na rin rito para kay nanay. Sagot ni Nestor. Sige kuya, sabi ni Mariel. Hinuha nito ang bitbit niyang supot, saka pumasok sa loob ng bahay. Siya naman ay hinubad niya ang suot na damit, saka pinunasan ang basang katawan. Nagpapahangin na muna siya rito sa labas ng bahay dahil kanina pa siya naiinitan. Napabuntong hininga na lang si Nestor nang maisip na hanggang kailan magiging ganito ang buhay nilang pamilya. Nang mawala kasi ang tatay nila, ay siya na ang tumatayong haligi ng tahanan. Ang problema ay hanggang elementarya lang ang natapos niya, kaya hindi talaga siya makakahanap ng trabaho na magaan. Buti sana kung nakapagtapos man lang siya ng high school noon. Hindi din naman, kaya dito sa bukid talaga siya nababagay. Umaasa siya na sana makakapagtapos si Mariel ng pag-aaral dahil graduating na ito sa susunod na taon sa kursong education. Makalipas ang ilang minuto ay pumasok na sa loob ng bahay si Nestor at nakita niyang nasa sala ang nanay niya. Ngumiti ito nang magpang-abot ang kanilang tingin, pero napapansin niyang nanghihina pa rin ito. Lumapit siya, saka nagmano at niyakap ito ng mahigpit. Tinapik naman ng nanay niya ang balikat niya. Huwag masyadong magpagod sa trabaho, anak. Hindi mo naman obligasyon na buhayin ako. Dapat nagsisikap ka para sa sarili mo, sabi ni Nanay Cora. Wala nang ibang magtatrabaho para sa amin, Nay. At saka, hindi naman pwedeng ikaw yun. Matanda ka na, kaya dito ka na lang sa bahay. Hindi ako nakakalimot para sa sarili ko. Kaya lang, kasama kayong dalawa ni Mariel sa mga pangarap ko sa buhay. Sagot ni Nestor. Ang inaalala ko lang ay ang kalusugan mo. Inaabot ka na kasi ng gabi sa pagtatrabaho. Baka mamaya, ikaw naman ang magkasakit. Napabuntong hininga, nasambit ni Nanay Cora. Okay lang ako, Nanay. Malakas pa naman ako, sagot ni Nestor. Pagkatapos magluto ni Mariel, ay kumain na sila at pinagsaluhan nilang tatlo ang binili niyang pansit canton at sardinas kanina. Nakikita naman ni Nestor na ganado sa pagkain ang Nanay Cora niya kahit may lagnat ito. Sobrang lamig kasi ng panahon at biglang iinit sa umaga, kaya magkakasakit talaga. Samantalang si Queenie ay nakarating na sa bahay ng kanyang tiyahin. Sobrang saya nito pagkakita sa kanya. Pagdating niya kaninang tanghali, nasa sala sila ngayon, nakatambay, kasama ng kanyang pinsan na si Miggy, na sobrang hinhin kung kumilos, parang hindi lalaki, na eldest ng tiyahin niya. At ang bunso ay si Tisay. Maganda kasi talaga ito, kaya ganun ang palayaw nito. Mabuti naman, isinantabi mo muna ang pagpapayaman ng sobra at naisipan mong magbakasyon rito, Queenie, sabi ni Tiyang Nati. Hindi naman po, Tiyang. Pinapalago ko lang ang mga negosyo na iniwan ni Daddy at Mommy, sagot ni Queenie. Magkapatid ang mami niya at ang kanyang Tiyang Nati. Sa side naman ng daddy niya, nag-iisang anak ito, kaya wala din siyang kamag-anak doon. At pareho nang nawala ang grandparents niya, both side. Kaya sa langit na nagkita-kita ang mga ito. Para naman sa mga magulang niya, ay sabay na nawala ang mga ito dahil sa isang aksidente noong 20 years old siya. Masakit mang isipin, pero ganun talaga ang buhay. Kung sinunod ko lang ang payo ng mami mo noon na kailangan mayaman na lalaki ang aasawahin ko ay maganda ang buhay ko ngayon, nakangiting sabi ni Tiyang Nati. Hindi pa ba maganda ang buhay mo ngayon, Ma? Para mo namang binaliwala ang tulong sa atin ni Ate Queenie? Tanong ni Tisay. Partner in life ang topic natin dito, Langga.
Siyempre na-appreciate ko masyado ang tulong ni Queenie sa atin. Nahihiya na nga akong tumanggap. Sagot ni Tiyang Nati. Tignan ko nga mama, ang itsura ng nahihiya. Pambubuska ni Miggy. Ikaw talaga? Umayos ka nga. Mas maganda sana kung mag-asawa ka na. Sabi ni Tiyang Nati. Napangisi naman si Queenie kung paano nalukot ang mukha ni Miggy sa sinabi ng nanay nito. Magtatayo pa nga ito ng salon. Pag-aasawahin na agad. Graduate naman kasi ng business management itong si Miggy. Imbes na magtrabaho ito, ay mas gusto nitong magnegosyo. Bata ko pa para mag-asawa, mama. Ikaw na lang kaya, total wala naman na si papa. Sagot ni Miggy. Huwag mong pilitin si mama, loyal yan kay papa, kahit hindi yun mayaman. Nakangiting sabi ni Tisay. Nasa langit na nga si papa, dapat maghanap na siya ng iba. Meron nga dyan, buhay pa pinalitan na. Sagot ni Miggy. Napangisi naman si Queenie. Sumeryoso bigla ang mukha ng pinsan na parang may pinagdadaanan. May hugot sa buhay si kuya, pang-aasar ni Tisay. Sinamaan naman ng tingin ni Miggy ang kapatid, kaya nagkatawanan sila. Kinabukasan ay nahuli ng gising si Queenie dahil napagod siya sa biyahe, kaya napahaba ang tulog niya. Hindi pa siya nakakalabas ng kwarto ay naririnig na niya ang ingay magmula sa kusina. End of school year kasi ngayon, kaya nasa bahay lang nakatambay si Tisay. 4th year college na ito sa pasukan sa kursong engineering. May tindahan ng gulay, karne at isda sa palengke ang tiyahin niya, pati grocery store. Kaya may pagkakakitaan naman kahit paano. Bumaba na ng kama si Queenie at dumiretso sa banyo na nasa loob ng kwarto lang. Naligo na siya agad dahil ngayon ang alis nilang dalawa ni Miggy papuntang bayan para maghanap ng mabibiling pwesto. Pasensya na kung inabala ka namin, pinsan. Nandito ka para magbakasyon pero isinama-sama ka na rito. Hinging paumanhin ni Miggy. Okay lang, namimiss ko naman kayo rito. Saka mamaya ay sasamahan niyo kong bibili ng prutas. Sagot ni Queenie. Huwag ka na lang pumili, ate. Mangunguha na lang tayo doon sa bukid. Ilang kilometro lang naman ang layo mula sa bahay. Suhestyon ni Tisay. Talaga? Sinong aakyat? Tanong ni Queenie. Hindi mo na kailangan pang umakyat, ate. Nahuhulog lang naman sa lupa yung mga hinog. Sagot ni Tisay. Sige, sang-ayon na sabi ni Queenie. Nakasunod lang si Queenie kay Miggy at kay Tisay kung saan pupunta ang dalawa. May nakausap ako na may-ari ng pwesto, insan. Bayad na lang yung kulang. Nakangiting saad ni Miggy. Okay na yun, puntahan na lang natin. Makalipas ang ilang minuto ay narating na nila ang sinasabing pwesto. Tinignan naman ni Queenie at okay naman siguro ang kita dahil nasa gilid ng daan. Tumango naman siya nang sabihin sa kanya ni Miggy kung magkano ang presyo. Sumama na rin siya upang puntahan ang may-ari para mabayaran na nila. 2 araw ang lumipas samantalang si Nestor naman ay nagpuputol ng mga malalagong damo na pumapalibot sa puno ng niyog. Kakabenta lang nila ng kopra noong nakaraan kaya naglilinis na naman siya ng niyugan ngayon. Maaga pa naman kaya hindi pa siya naiinitan. Habang nagpuputol siya ng mga damo ay napakunot ang noo ni Nestor nang makarinig siya ng love songs na pinapatugtog mula sa cellphone. Hindi naman gaanong malakas pero naririnig pa rin niya. Sinusundan niya ang tunog at napahinto siya sa malayo sa malalaking puno ng mangga. Nakita niya ang magandang babae na nakasandig habang nakapikit ang mga mata. Nasa kandungan nito ang cellphone. Hindi niya alam kung tulog ang nasabing babae
o nakikinig lang ito ng love song. Napangiti si Nestor nang mapansin niya ang makinis na mukha ng babae. Matangos ang ilong nito, saka maganda ang hugis ng labi. Parang taga Maynila ito dahil na rin sa sobrang kinis ng balat. Simple nga lang ang suot nitong tsinelas pero bumagay sa mapupula nitong paa. "Uy, anong ginagawa mo rito?" Untag ni Nestor. Hindi gumalaw ang babae sa sinabi niya, ni hindi nga ito nagulat sa biglaan niyang pagsasalita. Nanatili lang itong nakasandig na para bang hindi siya nito naririnig. At wala namang plano si Nestor na lapitan ang babae sa kagisingin ito. "Nagpapahinga ako rito, huwag kang istorbo," sagot ni Queenie. Napangiti naman si Nestor habang nakatingin sa babae. Marami naman siyang nakikita na maganda sa bayan, saka yung anak ng amo niya ay may itsura din. Pero iba ang karisma ng isang ito. "Hindi to bahay, miss. Nasa gitna ka ng kakahuyan," sabi ni Nestor. "Alam ko, kaya nga gusto kong tumambay rito dahil masyadong presko ang hangin," sagot ni Queenie. "Taga dito ka ba? Parang ngayon lang naman kita nakita," tanong ni Nestor. "Oo naman, nasa malapit lang ang bahay namin," sagot ni Queenie. "Sigurado ka? Kilala ko ang lahat ng tao na nakatira malapit rito at hindi ka kasali doon sa kanila," sabi ni Nestor. "Bahala ka kung ayaw mong maniwala," sagot ni Queenie. "Umuwi ka na, miss. May mga ligaw na ahas sa lugar na to. Baka mamaya makagat ka pa," sabi ni Nestor. Nakita niyang umayos ng upo ang babae, saka ibinuka ang mata at dumiretsyong tumitig sa kanya. At tama si Nestor, hindi nga pamilyar sa kanya ang mukha ng babae. Kaya alam niyang hindi ito dito sa probinsya nakatira. "Okay, siya nga pala. Sa'yo tong lupain? Sobrang lapad ah," tanong ni Queenie. Tumayo ang babae, saka nakapamaywang habang nakatingin sa buong paligid. Natutuwa si Nestor dahil hindi man lang nakaramdam ng pagkaasiwa sa kanya ang babaeng kaharap. Luma na kasi ang suot niyang jogging pants. Saka long sleeve shirt niya ay butas-butas na. Saka may dala siyang itak. Imbes na matakot, ay kampante pang nakikipag-usap sa kanya na para bang close silang dalawa. "Hindi, trabahador lang ako rito sa Nyugan," sagot ni Nestor. Napansin ni Nestor na naglakad palapit sa kanya ang babae. Saka nagkandahaba ang leeg sa pagtanaw sa buong lupain. "Ako nga pala si Queenie. Ikaw, anong pangalan mo?" tanong ni Queenie. Nakipagkamay pa sa kanya ang babae, pero nahihiya siyang tanggapin dahil bukod sa marumi ang kanyang kamay ay marami pang kalyo. Pero baka isipin ng babae na sobrang arte niya, kaya tinanggap niya ang kamay nito. "Nestor," sagot ni Nestor. Sobrang lambot ng kamay ni Queenie, parang cotton. Sobrang sarap hawakan palagi. Pero bago pa nito mapansin na nagustuhan niya ang pagkahawak, ay dahan-dahan niyang binitawan ang kamay ng babae. "Taga dito ka lang din? Nasaan ang bahay niyo?" tanong ni Queenie. "Oo, pero malayo rito ang bahay namin. Ilang kilometro pa," sagot ni Nestor. "Sige, tatambay lang ako rito saglit. Uuwi din ako mamaya," sabi ni Queenie. "San ka ba talaga galing?" tanong ni Nestor. "Taga dito nga ako, probinsyana din," sagot ni Queenie. "Hindi ako naniniwala sa'yo," nakangiting sabi ni Nestor, habang si Queenie naman ay napangisi sa kanyang isip nang mapansin na kumunot ang noo ni Nestor habang nakatingin sa kanya. Parang hindi ito naniniwala na probinsyana siya. Cute nga ng reaksyon nito. Nang matignan niya ang kabuuan ng lalaki, ay ruggedly handsome ito. Kahit hindi naman nakasuot ng branded na damit, ay gwapo pa rin tignan ang lalaking ito.
Dami din namang maitsura sa Maynila. Pero iba ang kagwapuhang taglay ni Nestor. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Nakangising sagot ni Queenie. Hatid na kita, sabi ni Nestor. Salamat pero kasama ko ang mga pinsan ko. Nanguha sila ng mangga doon sa unahan, sagot ni Queenie. Sige, mag-iingat ka rito. Magtatrabaho na ako. Paalam ni Nestor. Tumango naman si Queenie at sinundan ng tingin si Nestor na sumuksok sa malalagong mga damo at nagtataas ang kahoy. Saka naman narinig ni Queenie ang tawag sa kanya ng pinsan na si Miggy at Tisay. Nagmamadali siyang naglakad papunta sa daan at doon niya hinintay ang dalawa. San ka ba naghintay? Tanong ni Miggy. Dito lang naman at nakausap ko si Nestor, sagot ni Queenie. Sinong Nestor? Tanong ni Miggy. Trabahador sa Nyugan, sagot ni Queenie. Talaga ba? Bakit ganyan ka kung ngumiti? Gwapo ba? Kinikilig na tanong ni Miggy. Oo naman, nakangiting sagot ni Queenie. Para kang teenager, pinsan. Parang walang gwapo sa Maynila ah. Umiikot ang matang, sabi ni Miggy. Maganda din marami. Baka gusto mo ng isa. Ibibigay ko sa'yo yung personal assistant ko, sagot ni Queenie. Sumimangot si Miggy. Parang hindi nito nagustuhan ang sinabi niya dahil alam niyang may iba itong gustong patunayan sa sarili. Pero hindi naman niya kina-question kung ano at sino talaga ang pinsan niya. Basta ang importante, mahal na mahal niya ang mga ito. Makalipas ang ilang minuto ay magkasunod na silang tatlo na naglalakad pa uwi ng bahay. Isang sako talaga ng hinog na mangga ang dala ng mga pinsan niya. Kaya naisip niyang masarap itong gawing mango float. Pagdating nila ng bahay ay wala pa si Tiyang Nati. Busy siguro ito sa mga negosyo nito. Ngayon lang ito magkaroon sila ng banding magpinsan dahil bukas ay magbubukas na ng salon si Miggy at tutulong si Tisay. Siya naman ay maiiwan dito sa bahay. Nang nasa bahay na sila, ay dumiretso sa kusina si Queenie upang uminom ng tubig dahil kanina pa siya nauuhaw. Nagugutom na rin siya, kaya naisipan niyang buksan ng fridge para maghanap ng lulutuing ulam. Pero wala nang laman, kaya lumabas siya ng kusina pagkatapos uminom ng tubig para makisuyo kay Tisay na magpabili ng itlog at hotdog para pretuhin niya. Hindi naman kasi sila nakapagpalengke noong nakaraan at naubos na ang stock sa loob ng fridge. Nagbihis muna si Queenie habang hinihintay si Tisay na bumili ng inuutos niya. Si Miggy naman ay nagbibihis para tulungan ang nanay nito sa bayan at mag-aasikaso na rin ito sa gagamitin sa salon. Bandang tanghali ay nag-umpisa ng magluto si Queenie ng tanghalian dahil gutom na siya. May nabili namang dressed chicken si Tisay kanina kaya nag-adobo siya. Niluto na rin niya ang itlog at hotdog. Kakain na tayo, Miggy, Tisay, tawag ni Queenie. Busog pa kami ate, sasamahan ka na lang namin, sagot ni Tisay. Okay lang, kahit wag na, baka kailangan na kayo doon ni Tiyang Nati, sabi ni Queenie. Okay lang naman yun si Mama doon, sagot ni Tisay. Sige na, umalis na kayo, sabi ni Queenie. Humalik naman sa pisngi niya si Miggy bago lumabas ng bahay. Naisip ni Queenie na maaga pa at mag-isa lang siya rito sa bahay ay gusto niyang bumalik doon sa bukid. Saka napangiti din siya nang maisip si Nestor. Dali-dali niyang inilagay sa mga Tupperware ang mga niluto niyang ulam. Saka nagdala siya ng kanin at tumbler na may lamang malamig na tubig. Kumuha siya ng hoodie sa loob ng kanyang maleta. Saka isinuot. Isinilid niya sa bulsa ang kanyang cellphone. Saka lumabas na ng bahay.
Nasa hand carry bag niya, isinilid ang mga Tupperware at dahan-dahan siyang naglalakad palayo. Isinuot muna niya ang kanyang hoodie dahil sobrang init ng panahon. Pagdating niya sa may bukid ay nagkandahaba ang kanyang leeg sa pagtanaw sa lalaki. Dismayado ang kanyang pakiramdam nang hindi niya makita ang lalaki. Tanging malalagong damo lang ang nasa buong paligid. Samantalang si Nestor naman ay hinahapo sa sobrang init ng panahon at pagod na nararamdaman niya, kaya sumilong siya sa ilalim ng punong niyog. Maya-maya lang ay napakunot ang noo ni Nestor nang mapansin niyang gumagalaw ang mga damo. Dahan-dahan niyang hinawakan ang itak na nasa kanyang tabi para magamit niya kung sakaling ahas o ligaw na hayop ang nandito. Pero napanganga na lang siya nang makita si Queenie. Napatayo si Nestor at akmang aalis pero napigilan siya ni Queenie at masama ang naging tingin nito sa kanya. Bakit ka ba nang hahawak? Ano bang ginagawa mo rito? Hindi ka ba umuwi? Nakangiwing tanong ni Nestor. Iniiwasan mo ko eh. Wala naman akong nakakahawang sakit. Kung makailag ka ay wagas. Akala mo hindi ko alam? Konti na lang, tatakbo ka na palayo sa akin. Umiikot ang mga matang sagot ni Queenie. Napabuntong hininga naman si Nestor. Ayaw kasi niyang maniwala na probinsya na itong si Queenie, kaya ilag siya rito dahil nahihiya siya sa sitwasyon niya. Nagtatrabaho kasi ako. Baka mamaya, susulpot rito ang amo ko. Maldita pa naman yon. Masesesante pa ako kapag nakita akong nakikipag-usap sa oras ng trabaho. Palusot ni Nestor. Talaga ba? Break time naman ngayon para maghapunan. Alauna na nga. Siya nga pala, kumain ka na ba? May dala akong ulam at kanin. Pagsaluhan na natin to. Nakangising tanong ni Queenie. Busog pa ako. Sagot ni Nestor. Alam kong hindi ka pa nanananghalian, kaya samahan mo na akong kumain. Sabi ni Queenie. Walang nagawa si Nestor nang hawakan ni Queenie ang kamay niya. Saka siya inakay paupo sa ilalim ng niyog. Nakatingin lang siya sa babae na inilapag nito sa damuhan ang dala. Saka inilabas isa-isa at binuksan. Kaya nakita niya ang laman ng bawat Tupperware. May adobo, saka pritong hotdog at itlog. Parang nahihiya si Nestor na ilabas ang kanyang baon dahil pritong tuyo ang ulam niya sa kanilagang talbos ng kamote. Inabutan siya ng kutsara ni Queenie pero napailing si Nestor. Busog pa ako, Queenie, sabi ni Nestor. Hindi ka kakain o nahihiya ka lang? Siguro may baon ka naman, kunin mo. Nakangiting tanong ni Queenie. Nakain ko na kanina pa, sagot ni Nestor. Napasimangot si Queenie. Parang ayaw mo naman akong maging kaibigan. Uuwi na lang ako. Naiiling na sabi ni Queenie. Akmang tatayo na sana si Queenie at liligpitin na nito ang mga dalang Tupperware pero pinigilan ni Nestor dahil nakaramdam naman siya ng guilt sa inasta niya. Maupo ka na. Kukunin ko lang yung baon ko, sagot ni Nestor. Hindi na niya nakita pa ang reaksyon ni Queenie dahil naglakad na siya palayo at kinuha ang baon niya na isinabit niya sa may kubo. Pagbalik niya ay umupo na siya sa harap nito. Saka ang babae na ang nagbukas. Nahihiya siya dahil inilagay niya ang kanin at tuyo niya saka ang talbos ng kamote sa dahon ng saging. Ang bango naman, palit tayo. Akin tong baon mo, sa'yo naman yung akin. Nakangiting sabi ni Queenie. Kumakain ka pala ng ganyan? Tanong ni Nestor. Oo naman, probinsyana nga ako, sagot ni Queenie. Hindi na nagsalita pa si Nestor. Nakipagpalit na lang siya ng baon at nagsimula ng kumain. Pasimple niyang tinignan si Queenie kung ano ang magiging reaksyon nito sa baon niya. Walang kaarte-arteng kinain ng babae ang baon niya at sobrang ganadong-ganado ito
Pero ayaw niya talagang maniwala na probinsya na ito dahil malaki ang kutob niya na galing itong syudad. Hindi naman nandire si Queenie sa ulam niya. Patuloy nga ito sa pagkain hanggang sa maubos. Siya naman ay kumakain na rin dahil kanina pa siya nagugutom. Sa sobrang pagod kasi niya ay parang nawalan na siya ng gana. Pero pinipilit niya ang sarili na kumain para hindi siya magkasakit dahil walang ibang maghahanap buhay kung hindi siya lang. Nang matapos siya sa pagkain ay uminom na siya agad ng tubig. Hindi niya naubos ang kanin at ulam ni Queenie kaya isinara na niya ang Tupperware nito. Sa'yo na lang yung kanin at ulam na natira para may makain ka pa mamaya, sabi ni Queenie. Salamat. Siya nga pala, gusto mo bang kumain ng buko? Ikukuha kita ng niyog, tanong ni Nestor. Pwede naman, gusto kong inumin ng sabaw ng buko, nakangiting sagot ni Queenie. Sige, ikukuha kita, sabi ni Nestor. Salamat, sagot ni Queenie. Nang lumuwag na ang tiyan ni Nestor dahil sa kabusugan, ay naghanap na siya ng niyog na hindi masyadong mataas para madali lang niyang maakyat. Makalipas ang 1 oras ay magkatabi na silang dalawa ni Queenie na naupo sa damuhan at binabalatan ang buko sa kabinuksan para makakain ang babae. Nakaubos ito ng 4 kaya itinago niya sa malalagong damuhan ang wala ng laman para hindi makita ng kanyang amo. 1 buwan ang nakalipas ay palagi siyang pinupuntahan ni Queenie sa nyugan at nagdala ng kung ano-anong pasalubong sa kanya hanggang sa naging close silang dalawa. Siya na nga ang nahihiya dahil marami itong ibinibigay sa kanya na ipinipilit nito na tanggapin niya. Dahil nga sa magkaibigan silang dalawa ay pumapayag naman siya para hindi magtampo ang babae. Katatapos lang magtrabaho ni Nestor kaya nakaupo sila ngayon sa ilalim ng malaking mangga. Hindi ka ba napapagod sa kakabalik mo rito, Queenie? Parang wala ka na yatang trabahong nagagawa sa bahay niyo. Baka mamaya, madamay ako dahil pagalitan ka ng nanay mo. Tanong ni Nestor. Wala na akong magulang. Tiyahin na lang ang meron ako. At saka, huwag kang mag-alala. Alam naman nila kung saan ako pupunta. Sagot ni Queenie. Talaga lang? Baka mamaya may mangyaring masama sa'yo ay ako pa ang maituturo dahil tayo palagi ang magkasama, sabi ni Nestor. Ang ipinag-aalala ni Nestor, baka may boyfriend itong si Queenie at kung sakaling mabuntis, siya ang maituturong ama. Lagot siya. Ilag nga siya sa babaeng ito kahit close silang dalawa at saka ang laki ng respeto niya kay Queenie dahil bukod sa magulang niya at kapatid niya ay dito niya naramdaman natanggap siya kahit sino pa siya o kung ano ang trabahong meron siya nang walang panlalait. Ikaw talaga, napaka-negative mo. Walang masamang mangyayari sa akin. Magtrabaho ka na nga doon. Nakasimangot na sagot ni Queenie. Biro lang. Siya nga pala, hintayin mo akong matapos sa trabaho ko. Ihahatid kita mamaya pa uwi. Nakangiting sabi ni Nestor. Sige, basta tong dala kong sandwich na palaman, bigay mo sa nanay mo at kapatid. Saka tong ulam na hindi natin naubos. Sagot ni Queenie. Salamat. Tipid na sagot ni Nestor. Nakaugalian na talaga ni Queenie na magdala ng maraming pagkain pagpunta rito sa kanya para ibigay sa nanay niya. Minsan nga may grocery pa na kasama. Umaangal na siya pero hindi nakikinig ang babae sa sinasabi niya. Aaminin ni Nestor na naging magaan ang buhay niya nang makilala niya si Queenie. Hindi niya namamalayan ang oras, pati pagod ay wala na lang sa kanya dahil sa presensya ng babae. Minsan nga, tinutulungan siya nitong magputol ng mga matataas na damo, saka maghakot ng niyog at mag-apoy ng kopra. Siya na lang itong nahihiya pero sa kaibutaran ng kanyang puso
ay sobrang saya ng puso ni Nestor. Nakahanap siya ng mabuting kaibigan sa katauhan ni Queenie. Bandang hapon ay sabay na silang naglakad sa daan pa uwi. Ihahatid niya muna si Queenie, ilang distansya lang malapit sa bahay nito bago siya uuwi sa bahay nila. Salamat sa paghatid, Nestor. Nakangiting sambit ni Queenie. Palagi itong yumayapos sa bewang niya bago maglakad palayo sa kanya. Walang mali siya ito dahil magkaibigan silang dalawa. Tapos likas sa pagkatao ni Queenie ang pagiging sweet, kaya normal ang ganito. Pero hindi maiwasan ni Nestor na makaramdam ng kakaiba dahil sobrang attractive ni Queenie. Pero ayaw naman niyang masira ang pagkakaibigan nilang dalawa. Hindi muna umalis si Nestor sa kinatatayuan hanggat nakikita pa niyang naglalakad si Queenie pa uwi. Makalipas ang 1 oras ay kararating lang niya sa bahay nila. Sakto namang nasa labas ng bahay ang nanay niya. Nagmana siya rito. Ibinigay niya ang dala niyang ulam at sandwich. Pumunta kang bayan, anak? Tanong ni Nanay Cora. Hindi po, Nay. Bigay yan ni Queenie. Sagot ni Nestor. Kumunot naman ang noo ni Nanay Cora habang nakatingin sa kanya. Sinong Queenie? Anak ba ng amo mo? Tanong ni Nanay Cora. Napailing si Nestor. Kailan pa naging mapagbigay ang anak ng amo niya? Hindi na nga niya nakikita ang babaeng yun ngayon. Pagtataray lang ang alam ni Suzette. Hindi po, Nay. Si Queenie po ay kaibigan ko. Sobrang bait niya. Nakangiting sagot ni Nestor. Napangisi ang nanay niya habang nakatingin sa kanya. Kaibigan lang ba talaga? Bakit iba ang kislap ng mga mata mo habang binabanggit mo ang pangalan niya? May himig, pambubuska na tanong ni Nanay Cora. Kaibigan lang po talaga, Nay. Sagot ni Nestor. Nang tignan niya si Mariel sa loob ng bahay, ay may laman ang ngiti nito habang nakatingin sa kanya. Samantalang si Queenie naman ay nakapalumbaba habang tumitingin-tingin ng video sa kanyang phone. Nasa sala siya ngayon ng mag-isa. Si tiyang natin naman ay nasa kusina, nagluluto ng hapunan nila. Si Tisay ay nasa loob ng kwarto nito, naglalagi. Gumagawa yata ng assignments. Balik pasukan na kasi ang mga estudyante ngayon. Kumusta naman ang pagstay mo rito sa probinsya namin, Queenie? Tanong ni tiyang nati. Okay naman, tiyang. Nakakatuwa nga eh. Sagot ni Queenie. Halatang nag-e-enjoy ka rito. Baka dito ka na makahanap ng mapapangasawa. Nakangiting sabi ni tiyang nati. Parang may ibang ibig sabihin ang ngiti ng tiyahin niya. Baka nabanggit ng 2 anak ang tungkol sa pagkikita nila ni Nestor. Sana nga, tiyang. Sagot ni Queenie. Bilisan mo ha, para hindi ka tatandang mag-isa. Kung hindi mag-work ang may kasama kang tatanda, pwedeng anak na lang ang hilingin mo para may mag-aalaga sa'yo. Nakangiting sabi ni tiyang nati. Tumango si Queenie nang tapikin ng may edad na babae ang kanyang balikat. Ewan ba niya, dami naman siyang pwedeng i-date doon sa Maynila. Pero sadyang wala talaga siyang matipuhan. Wala kasi doon ang ugaling hinahanap niya sa isang lalaki. Baka dito pa. Napahalakhak ang isip ni Queenie nang maalala niya si Nestor. Lumipas ang 2 buwan ay hindi naputol ang pabalik-balik ni Queenie sa bukid upang puntahan si Nestor. Consistent pa rin ang pagdadala niya ng pagkain sa lalaki at naisip din niya na bilhan niya ito sa bayan ng bagong hoodie saka jogging para hindi ito mainitan sa pagtatrabaho sa Nyugan. Ramdam niyang nahihiya pa rin ang lalaki sa kanya pero wala na itong magagawa dahil ipinipilit talaga niya ang kanyang gusto. Isang umaga ay tumambay silang 2
sa ilalim ng punong mangga. Katatapos lang ni Nestor na magputol ng damo sa mga gilid ng puno ng niyog. Sakto namang sobrang sarap ng simoy ng hangin kaya nagpatugtog ng love song si Queenie. Dahil kampante na siya sa presensya ni Nestor ay sumandig na siya sa tagiliran nito at ang kanyang ulo ay dumantay sa balikat ng lalaki. Maya-maya lang ay nagulat si Queenie nang biglang tumayo si Nestor kaya natumba siya. Nakita niya ang takot sa mukha ng lalaki kaya dali-dali siyang tumayo para alamin kung bakit. "Okay ka lang?" tanong ni Queenie. "Nandito ang anak ng amo ko at nakita tayo. Baka sisantahin ako nito," sagot ni Nestor. Sinundan naman niya ng tingin ang mga mata ni Nestor at nakita niya ang babaeng kulot ang buhok na masama ang tingin sa kanila, lalo na kay Nestor. Kasing edad lang ito ni Queenie pero hindi niya nagustuhan ang hilatsa ng mukha ng babae. Sobrang arte pero wala namang poise. Parang ayaw pang itapak sa lupa ang mga paa. Nasa bukid tapos nagsuot ng heels para lang tanga. Naiwan yata ang utak sa talampakan. Napansin niyang papalapit sa kanila ang babae. Kaya sasalubungin niya sana ito pero pinigilan siya ni Nestor. "Hoy, dukha ka na nga. Wala ka pang common sense. Nandito ka para magtrabaho, hindi ang makipag-date. Swerte mo, sa pangit mong mukha, nakabingwit ka pa ng maganda." Matabil ang dila na sabi ni Suzette. Nagpanting ang tenga ni Queenie at tumaas ang kanyang kilay. Sa lahat ng ayaw niya ay yung ugaling hindi maganda, mapanglait ng kapwa at mapangmata. Wala itong karapatan na ganitohin ang lalaking importante sa kanya. Kahit anong estado ng buhay ng isang tao ay dapat respetuhin natin. Pero ang isang to ay nawala sa tamang landas ang pag-iisip. Sobrang bilib sa sarili. "Pasensya na po ma'am. Katatapos ko lang kasing magputol ng mga damo kanina. Nagpapahinga pa po ako at hindi po ako nakikipag-date," sagot ni Nestor. "Anong hindi? Kitang-kita ko kayo kanina. Naglalandian dyan sa ilalim ng puno. At saka, ilagay mo sa utak mo palagi na wala kang kapera-pera, kaya ka nagtatrabaho sa amin. Pasalamat ka pa nga dahil tinanggap ka namin rito sa Nyugan kung hindi patay sa gutom ang pamilya mo," sabi ni Suzette. Nanliit ang mga mata ni Queenie nang makita niyang tinusok ng babae ang noo ni Nestor gamit ang hintuturo nito. Pero hindi pumalag ang lalaki. Yumuko lang ito na parabang nakagawa ng malaking kasalanan. Lahat ng dugo sa katawan ni Queenie ay nag-alsahan papunta sa kanyang utak. Nanginginig na siya at nagdidilim na ang kanyang paningin. Kaya bago pa makapagsalita si Nestor, ay pinalipad na niya sa mukha ng babae ang kanyang dalawang palad. Binigyan niya ito ng mag-asawang sampal na nagpasyak rito ng sobra. Pati si Nestor ay hindi nakaimik. Nakatitig lang ito sa babae at sa kanya na parabang nagulat. Hindi pa siya nakontento ay tinadyakan pa niya ang babae, dahilan para matumba ito sa damuhan. "Wala kang karapatan na manglait ng kapwa na parabang ikaw ang pinakamayaman na tao sa buong mundo. Sa lahat ng taong pinagsabihan mo ng hindi maganda, ay si Nestor pa talaga? Ulitin mong bigkasin ang mga katagang binitawan mo kanina. Gagawin kong impyerno ang buhay mo." Matigas na boses na sabi ni Queenie. "Ipapakulong kita," sigaw ni Suzette. "Sige, sasamahan pa kita doon," sagot ni Queenie. Lalapitan pa sana ni Queenie ang babae. Kaya lang, nahawakan ni Nestor ang braso niya. "Tama na Queenie, umuwi ka na," sabi ni Nestor. "Uuwi ako, pero sana sa susunod, wag mong hahayaan ang sarili mo na tapakan ng babaeng yan. Hambog, wala namang breeding."
Galit na sagot ni Queenie habang nakatingin sa babae. Naglakad palayo si Queenie na hindi man lang humuhupa ang galit sa sarili niya. Ayaw niya sanang umuwi dahil baka may sasabihin na namang hindi maganda ang babaeng yon kay Nestor. She has everything in life pero never niyang nasabi sa kapwa ang ganung bagay. Ramdam niyang kahit hindi nagsasalita ang lalaki ay alam niyang nasasaktan ito sa pinagsasabi ng babaeng yon. Sino bang hindi? Tagos hanggang buto ang sakit. Samantalang si Nestor naman ay hindi pa rin nakamove on sa naging reaksyon ni Queenie kanina. Ang malumanay at mabait na aura ng babae ay napalitan ng bagsik dahil sa sinabi ni Suzette. Ramdam niyang na-touch talaga siya sa babae dahil sa pagtatanggol nito sa kanya. Pero nakaramdam siya ng takot dahil baka idemanda sila at kakasuhan ng physical injury. Hindi tinulungan ni Nestor ang nakasalampak sa damuhan na si Suzette. Hindi na rin siya pupunta sa mansyon ng amo niya dahil mapapagalitan na naman siya at makakarinig ng hindi magandang salita. Tumalikod na siya at nagmamadaling umuwi ng bahay. Sa mga sumunod na araw ay pagod na pagod si Nestor na umuwi sa kanila. Buong araw siyang naglilibot sa bayan para maghanap ng trabaho pero walang tumanggap sa kanya. Nadatnan niya ang nanay Cora niya na tahimik na parang malalim ang iniisip. Lumapit siya rito at nagmano. Tumingin sa kanya ang nanay niya, saka napahinga ng malalim. Ano bang nangyari sa Nyugan? Nagpunta rito ang amo. Galit na galit dahil sinaktan daw ng girlfriend mo ang anak niya. Nagbabanta pa nga na, kakasuhan ka. Tanong ni Nanay Cora. Ipinagtanggol lang po ako ni Queenie, Nay. Sobra kasi ang masasakit na salita na sinabi ni Suzette sa akin. Kaya hindi siya nakapagtimpe. Nasampal niya at tinadyakan. Minamaliit niya kasi ako ng sobra. Mahirap daw ako. Dukha na nga ay wala pang common sense. Naabutan niya kasi kaming nakaupo sa ilalim ng malaking puno. Akala niya kasi ay hindi ako nagtatrabaho. Kakapahinga ko nga lang. Sagot ni Nestor. Nakaramdam naman ng awa ang nanay niya habang nakatingin sa kanya. Kasalanan namin to ng tatay mo eh. Kung nagsikap lang kami noon ay hindi magiging ganito ang buhay niyo ngayon. Sabi ng nanay niya. Hindi ko kayo sinisisi, Nay. Sagot ni Nestor. Niyakap niya ang nanay niya. Sabay haplos sa likod nito. Gusto niyang iparamdam rito na wala siyang pagsisisi sa buhay. Kahit ganito lang sila na mahirap. Sa kabilang banda naman ay sobrang nag-aalala si Queenie kay Nestor. Ilang araw na pero wala siyang balita rito. Alam niya talaga na sa ginawa niya ay natanggal sa trabaho ang lalaki. Pabalik-balik nga siya sa bukid at nagbabaka sakali. Pero ni minsan, hindi niya ito makita. Kaya ngayong araw, napagdesisyonan niyang hanapin kung saan ang bahay nito. Mag-isa lang siya ngayon dahil busy ang tiyang natin niya. Babalik na rin siya ng Maynila dahil marami siyang gagawin doon. Kailangang makahingi siya ng tawad kay Nestor bago siya umuwi. Nagsimula na si Queenie na magtanong-tanong sa bawat bahay na madaanan niya. Kilala pala si Nestor rito, kaya natuntun niya agad. Sakto namang nakita niya ang matandang babae na nagwawalis sa bahay, kaya lumapit siya rito. Ito yata ang nanay ni Nestor. Magandang umaga po, sabi ni Queenie. Lumingon naman sa gawin niya ang matandang babae, saka ngumiti ng malapad. Ganun din sa'yo, may kailangan ka? Nakangiting tanong ni Cora. Ako po si Queenie. Nandito ako para kay Nestor. Sagot ni Queenie. Ikaw pala ang kaibigan ng anak ko. Ang ganda mo naman. Halika pasok ka. Sabi ni Cora. Salamat po. Sagot ni Queenie.
Tawagin mo na lang akong Nanay Cora. Pasensya ka na sa bahay namin, sabi ni Cora. Okay lang po. Nasaan nga pala si Nestor? Tanong ni Queenie. Wala rito. Magmula noong nangyari sa niyugan ay wala na siyang trabaho. Kaya hindi na siya nagpipirme rito sa bahay. Gabi na kong umuwi. Nagpunta dito ang amo niyang babae. Nagbanta na magkakaso at hindi binigay yung sahod niya. Sagot ni Cora. Napahinga ng malalim si Queenie. Nagigilty siya dahil sa padalos-dalos niyang aksyon ay may nadamay pa sa kanyang kagagawan. Pasensya na po, Nanay Cora. Ako talaga ang may kasalanan. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po madadamay rito si Nestor, sabi ni Queenie. Okay lang. Hindi ka naman namin sinisisi. Mas lalo na si Nestor. Masama talaga ang ugali ng pamilyang yan. Kaya walang nagtatagal na trabahante. Mayaman kasi. Naiiling na sagot ni Cora. Sila lang po ang ganyan. May mga mayayaman namang mababait, sabi ni Queenie. Nag-umpisa kasi ang stress ng among babae ni Nestor. Base kasi sa sabi-sabi ay hiniwalayan na ito ng mister nito. Hindi na nga umuuwi. Nasa Maynila na lang. Naglalagi dahil meron ng ibang babae. Sagot ni Cora. Tumangu-tangu na lang si Queenie. Kung may problemang personal ay hindi dapat ibunton sa ibang tao na wala namang alam sa pinagdadaanan o sadyang masama talaga ang ugali, pati na rin ang anak. Kumuha ng pera si Queenie sa loob ng pitakan niya upang ibigay sa matandang babae, pero umiling ito. Para sa inyo to, Nanay Cora. Hindi po ito suhol. Tulong ko po ito para sa inyo. Ako talaga ang may kasalanan kung bakit nawalan ng trabaho si Nestor. Nakangiting sabi ni Queenie. Ang laking halaga ito, Queenie. Hindi ko matatanggap. Sagot ni Cora. Kinuha ni Queenie ang kamay ng matandang babae. Saka ipinatong ang pera na ibinibigay niya. Bumili po kayo ng kakailanganin dito sa bahay, sabi ni Queenie. Hindi na nagsalita pa si Nanay Cora. Pero alam niyang nahihiya ito. Pero hindi na nagreklamo pa. Salamat, Queenie, sambit ni Cora. Wala pong anuman, Nay, sagot ni Queenie. Bago umalis si Queenie, ay kinuha niya ang complete details ng amo ni Nestor. May plano siyang gawin pagdating niya sa Maynila. Hanggang ngayon kasi, hindi siya makarecover sa pinagsasabi ng anak ng amo ni Nestor. Sa mga sumunod na araw, habang si Nestor ay umuwi ng bahay nila dahil nagkapera siya ng kaunti para ibigay sa nanay niya, pagpasok niya sa loob ng bahay ay nagulat siya nang makitang maraming sako ng bigas ang nakasandig sa dingding, saka mga delata at grocery items. Nagtaka naman si Nestor kung saan galing ang mga ito. Sakto namang palabas ng kusina ang kapatid niyang si Mariel. San galing ang mga yan? Tanong ni Nestor. Nagbigay daw ng pera kay nanay si Ate Queenie at pinabili siya ng mga yan, sagot ni Mariel. Pero bakit? Napakunot ang noong tanong ni Nestor. Nagilty daw siya dahil sa nagawa niya, kaya ka nawalan ng trabaho, sagot ni Mariel. Napailing si Nestor. Baka isipin ni Queenie na sinisisi niya ito na nawalan siya ng trabaho. Walang ganon na pumasok sa isip niya. Nasayangan siya, oo, pero ang magalit rito ay hindi niya kaya. Aminin man niya sa hindi, ay namimiss niya ang presensya ni Queenie. Mga times na magkasama silang kumakain. Sana hindi tinanggap ni nanay. Nakakahiya doon sa tao, sabi ni Nestor. Ipinilit niya sa akin, Nestor, kaya hindi na ako nakahuma. Interrupt ni Nanay Cora. Sobrang laking halaga ang binigay niya, kuya. May sukli pa nga. Pagkatapos naming bumili ng mga yan, sabi ni Mariel. Akin na, isasaoli ko sa kanya, sagot ni Nestor. Inabot naman sa kanya ni Mariel ang pera.
at napakunot ang noo ni Nestor. Malaking halaga nga. Saan naman kaya galing ang pera nito? Tingin niya kasi walang trabaho ang kaibigan niyang yon. Nagpaalam muna si Nestor sa nanay niya. Napuntahan lang si Queenie upang isaole ang pera. Alam niya kung saan banda ang bahay ni Queenie, pero hindi pa siya nakakapunta doon kahit minsan. Pagdating niya ay sakto namang may isang babaeng kaedaran lang ni Mariel ang kalalabas lang ng gate. "Magandang hapon po. Ako nga pala si Nestor. Nandito ba si Queenie?" Tanong ni Nestor. "Ay, wala na po rito si Ate Queenie. Bumalik na ng Maynila," sagot ni Tisay. Nagtaka naman si Nestor. Pero ngayon, nasagot na ang mga tanong niya na hindi talaga taga rito si Queenie. Pero bakit?" Tanong ni Nestor. "Hindi po talaga siya taga rito, kuya. Nagbakasyon lang siya sa amin," sagot ni Tisay. "Sige, salamat," sabi ni Nestor. "Opo, sabihan ko lang si Ate Queenie na nagpunta ka rito kapag tumawag siya," sagot ni Tisay. "Sige," sabi ni Nestor. Habang naglalakad si Nestor, ay nakaramdam siya ng pagkadismaya dahil nagsinungaling sa kanya si Queenie. Pero hindi naman niya alam kung bakit nito ginawa yon, ang hindi magsabi sa kanya. Pag-uwi niya ng bahay, ay pumasok siya sa loob ng kanyang kwarto. Itinabi niya ang pera para ibigay niya ito kay Queenie kapag nagkita sila ulit. Dahan-dahang humiga si Nestor at idinantay niya ang kanyang braso sa noo at iniisip ang kaibigan niya. Kung alam lang niyang aalis ito, ay sana nagkaroon pa sila ng pagkakataon na mag-usap at magpaalam sa isa't isa. Buti sana kung may cellphone siya, kaso wala naman. Isang buwan ang nakalipas ay nagulat si Nestor nang humahangos palapit sa kanya ang kapatid na si Mariel. Nasa bahay siya ng kaibigan nila dahil kaarawan ng anak nito. "Umuwi ka na sa bahay, kuya. Nandun si Kapitan na may kasamang abogado," sabi ni Mariel. "Bakit daw?" "Hindi po sinabi," sagot ni Mariel. Tumayo agad si Nestor at nagmamadaling umuwi ng bahay nila. Nadatnan nga niya si Kapitan Fidel kasama ang isang matandang lalaki na kaedaran lang niya. "Mabuti naman at nandito ka na, Nestor. May kailangan daw sa'yo si Attorney Francisco," sabi ni Kapitan Fidel. "Bakit daw po?" tanong ni Nestor. Nakipagkamay sa kanya ang abogado, sabay ngiti. Tinanggap naman ni Nestor kahit kabado siya. Naupo na rin siya habang si Mariel at Nanay Cora ay tahimik lang sa isang tabi. "Nandito ako in behalf of Madam Queenie Zaragoza. Ang sabi niya nang magkausap kami ay magkaibigan kayo." "Iisang Queenie lang ang kilala ko," sabi ni Nestor. "Siya nga, inutusan niya ako na ayusin ang titulo ng lupa na nabili niya kay Doña Esperanza Fabian at ipinangalan niya sa'yo. Sa madaling salita ay, ikaw na ang nagmamay-ari ng buong lupain ng dati mong amo, kasama na rin ang mansyon na tinitirhan nila," sagot ni Attorney Francisco. Napasinghap si Nestor. Ayaw mag-sink in sa utak niya ang sinabi ng abogado. Ang Nanay Cora niya at si Mariel ay mas lalong nakatulala dahil nagulat din ang mga ito. Ibinaba ng abogado ang titulo kasama na rin ng ballpen para pirmahan niya. Napailing si Nestor. Hindi niya ito matatanggap dahil sobra-sobra na ang ginawa ni Queenie. Ginugulat siya nito tungkol sa pagkatao nito. Gusto niyang malaman kung bakit ginagawa ni Queenie ang lahat ng ito. "Hindi ko to matatanggap, attorney. Nakakalula," naiiling na sabi ni Nestor. Napakamot sa batok ang abogado. "Bago pa ako pumunta rito ay binantaan na ako na kapag hindi ko nagawa ng maayos ang trabaho ko, ay hindi ako makakabalik ng Maynila," sagot ni Attorney Francisco. Napabuntong hininga na lang si Nestor.
Iba din kasi ang ugali ni Queenie. Hindi ito papayag na hinihindian kapag nagbibigay ito ng kung ano-ano. Sige na, Nestor. Minsan lang mangyari ang ganito. Hindi lang basta bagay ang binibigay sa'yo, kundi pangkabuhayan dahil napakabuti mong tao, sabi ni Kapitan Fidel. Tumango si Nestor, saka pinirmahan ang titulo. Pagkatapos ay binigay na sa kanya at nakipagkamay. Nang magpaalam ang dalawa ay nagkatinginan silang tatlo. Ni isa ay walang gustong magsalita. Hindi niya alam kung ano ang magandang nagawa niya para kay Queenie na deserve niyang tanggapin ng ganito mula sa kanya. Hindi niya ma-imagine kung ano ang reaksyon ni Doña Esperanza ngayong sa kanila na ang lupain nito. Anong gagawin natin, anak? Tanong ni Nanay Cora. Hindi ko alam. Ginulat ako ni Queenie rito. Mas lalong magagalit sa akin ito si Doña Esperanza, sagot ni Nestor. Wala nang magagawa ang dati mong amo nito, kuya, kasi binili na ito ni Ate Queenie, sabi ni Mariel. Naguguluhan ako kung bakit pumayag si Doña Esperanza na ibenta ang ari-arian nila, sagot ni Nestor. Mas maganda kung makapag-usap kayong dalawa ni Queenie, sabi ni Nanay Cora. Oo, Nay, sagot ni Nestor. Samantalang si Queenie naman ay tuwang-tuwa nang tumawag sa kanya si Tisay noong nakaraan na hinanap siya ni Nestor. Ang akala niya kasi galit ang lalaki sa kanya dahil nawalan na ito ng trabaho dahil sa nagawa niya. Ibinalita din sa kanya ni Attorney Francisco na successful ang pagbili ng lupa at mansyon ng dating amo ni Nestor at ibigay sa lalaki. Alam ni Queenie na ngayon pa lang ay takang-taka na ang lalaki kung bakit niya yun ginawa. Muntik pa nga raw hindi pumayag si Nestor pero ipinilit nila. Mabait si Nestor at importante ang lalaki sa kanya kaya deserve nito ang ganong blessing. Kahit anong mangyari ay hindi siya papayag na may manglait at manliit sa sitwasyon ni Nestor dahil hindi biro ang walang pera at maayos na pamumuhay. Iisipin pa lang ni Queenie, si Nestor ay alam niyang atat na itong makausap siya tungkol sa bagay na yon. Nasabi na rin sa kanya ni Miggy na luluwas itong Maynila sa Makalawa. Ang sabi niya ay isabay na lang si Nestor kung gusto nitong pumunta sa kanya. Samantalang si Nestor ay hindi mapalagay hanggat hindi niya makakausap si Queenie. Pabalik-balik nga siya sa bahay ng tiyahin nito para makibalita pero wala pa raw plano si Queenie na babalik ng probinsya. Hindi siya pupunta ng mansyon hanggat hindi niya ito nakakausap at matanong kung bakit. Kumalat na sa mga kapitbahay nila na siya na ang bagong may-ari ng lupain at mansyon ng dating amo dahil nagkaroon daw siya ng mayamang kaibigan. Nahihiya siya sa part na hindi sila magkadugo ni Queenie pero binigyan siya ng ganon. Pero ang pamilya niya ay wala. Huling punta niya sa bahay ng tiyahin ni Queenie ay nakausap niya ang lalaking pinsan nito na si Miggy. Pupunta akong Maynila ngayon, baka gusto mong sumama. I-drop kita sa bahay ni pinsan, sabi ni Miggy. Sige, magbibihis lang ako saglit at magpapaalam sa nanay ko. Nakangiting sagot ni Nestor. Okay, hihintayin kita rito sa bahay, sabi ni Miggy. Nagmamadaling umuwi ng bahay si Nestor para magbihis at magpaalam na rin sa nanay niya. Mabuti na lang nagpagupit siya noong nakaraan kaya hindi mahaba ang kanyang buhok. Nagbihis siya ng bagong damit at isinuot niya ang bagong biling pantalon at sapatos. Parang hindi siya naghanda sa lagay na to. Napailing na lang si Nestor dahil hindi naman girlfriend ang bibisitahin niya, kundi kaibigan. Pahingi ng pabango, Mariel, sabi ni Nestor. Nakatingin siya ngayon sa salamin habang inaayos ang kanyang buhok.
Sakto namang ngumisi sa kanya si Mariel nang makita siya nito at nilagyan ng pabango ang kanyang buong katawan. Required ba talagang magpapagwapo kapag nakipagkita sa isang kaibigan? Pangbubus ka ni Mariel. Nakakahiya naman kung pupunta ako doon na hindi nakapag-ayos, 'di ba? May issue ka lang talaga, sagot ni Nestor. Ngayon ka lang nagkakaganyan, kuya, na may pakailam ka na sa itsura mo, komento ni Mariel. Tsismosa ka lang, nakangising sabi ni Nestor. Ang dami pang sinasabi ni Mariel, pero hindi na niya pinansin. Hiniram niya ang bagong backpack ng kapatid para lagyan ng titulo, pati na rin ng perang isa sa oli niya kay Queenie. Pagdating niya sa bahay ni Miggy, ay handa na rin ang lalaki. Parang may katawagan ito sa cellphone dahil nakangiti ito. Makalipas ang ilang minuto ay nakasakay na silang dalawa ng motorsiklo papunta ng terminal ng bus. Sakto namang may papaalis na kaya sumakay na sila pagkatapos nilang magbayad sa driver ng motorsiklo. Tahimik lang din si Miggy sa kanyang tabi kaya hindi rin siya nagsasalita. Wala din naman siyang sasabihin. Nanonood na lang ng video si Miggy sa cellphone nito para hindi maboard sa biyahe. Makalipas ang 2 oras na biyahe ay narating nila ang syudad. Panghuli silang bumaba dahil ang iba ay nakipagsiksikan na at nagmamadali. Ihatid na muna kita sa bahay ni Insan, ha? May iba pa kasi akong pupuntahan, sabi ni Miggy. Sige, salamat, sagot ni Nestor. Pumara na sila ng taxi at nagpahatid sa address ni Queenie. Pagdating nila ay nagbayad muna sila sa driver bago bumaba. Nagpahintay muna si Miggy dahil sasamahan siya nito sa loob. Nalula si Nestor sa laki ng bahay ni Queenie. Parang biglang bumigat ang kanyang mga hakbang. May pinindot sa gilid ng gate si Miggy at maya-maya lang ay bumukas ito. Wala pa si Ate Queenie, sabi ni Katya. Napansin ni Nestor na sobrang laki ng tingin ng babae kay Miggy pero hindi napansin ng huli dahil sa kanya ito nakatingin at tinanguan siya. Sa loob na lang siya maghintay. Nag-text na ako sa kanya. Papauwi na raw siya, sagot ni Miggy. Sige, ikaw, hindi ka ba papasok? Tanong ni Katya. Hindi, babalik lang ako mamaya, sagot ni Miggy. Naglakad na ito, palapit sa taxi at pumasok. Sumimangot naman ang babae dahil kay Miggy. Katya nga po pala, kuya, pakilala ni Katya. Ako si Nestor, sagot ni Nestor. Ngumiti si Katya at inaya siya papasok ng bahay. Sobrang tuwid ng mga binti ni Nestor dahil sobrang dulas ng sahig ni Queenie. Parang ayaw na ni Nestor na gumalaw dahil baka makasira siya ng gamit. Ikukuha muna kita ng maiinom, kuya, sabi ni Katya. Salamat, sagot ni Nestor. Naglakad naman paalis si Katya at iniwan siya ng mag-isa sa may sala. Nakatingin lang si Nestor sa buong bahay. Sobrang laki. Hanggang ngayon ay hindi siya makapaniwala na ang may-ari nito ay ang simpleng babae na nakilala niya sa probinsya. Pagbalik ni Katya ay may dala na itong isang pitchel ng juice na sobrang lamig. Saka may kasama pang isang bowl ng macaroni salad, saka 2 slice ng cake. Nagpasalamat naman siya sa babae at nagpaalam itong may aasikasuhin na muna. Busog pa naman si Nestor, kaya mamaya na lang siguro siya kakain. Hihintayin na lang muna niya si Queenie. Maya-maya lang ay may narinig siyang tumikhe mula sa kanyang likuran, kaya agad siyang napalingon rito at nakita niya ang nakangiting si Queenie. Napalunok si Nestor dahil ang ganda ng babae sa suot nito ngayon. Iba kasi ang postura nito noon sa una nilang pagkikita sa probinsya. Hindi alam ni Nestor
kung anong sasabihin niya o ang magiging reaksyon. Pero sobra niyang namimiss ang babae, lalo pa ngayon na nagkita sila ulit. Gusto nga niyang yakapin ito ng mahigpit, kaya lang ay naunahan siya ng hiya sa katawan. Ano na, titignan mo lang ba hanggang mamayang gabi? Hindi mo ba ako yayakapin man lang? Tanong ni Queenie. Napatayo bigla si Nestor mula sa pagkakaupo. Sabay lapit kay Queenie at niyakap ito ng mahigpit. Gumanti naman ng yakap sa kanya ang babae. Namiss kita, Queenie. Sagot ni Nestor. Talaga ba? Tanong ni Queenie. Oo naman, magkaibigan tayong dalawa eh. Sagot ni Nestor. Dahil sa sinabi niya, ay bumitaw sa pagkakayakap sa kanya si Queenie na parang nawala sa mood bigla. Sabay upo, sumunod na rin si Nestor. Kamusta ka naman? Seryosong tanong ni Queenie. Okay lang naman ako, sagot ni Nestor. Mabuti naman. Kamusta ang pagtira niyo sa mansyon? Tanong ni Queenie. Tungkol nga doon, ang pinunta ko rito. Gusto ko lang malaman mo na hindi ko matatanggap yun. Nakakahiya talaga. Sagot ni Nestor. Bakit ka naman mahihiya? Dahil nilait ka nila? So sa'yo mapupunta ang ari-arian na ikaw ang naghirap na magtrabaho. Pero wala silang maayos na sweldo na binibigay sa'yo. Sabi ni Queenie. Mas maayos kung hayaan na lang natin sila kesa ang gumante. Sagot ni Nestor. Hindi ako gumante, Nestor. Dapat nga ay ikaw ang gumawa nun dahil ikaw naman ang minaliit nila. Sadyang kailangan lang nilang makabayad ng utang kesa ang makulong. Nakangiting sabi ni Queenie. Ano bang ginawa mo? Bakit umabot sa ganon? Tanong ni Nestor. Binayaran ko lahat ang utang ng amo mong lalaki dito sa Maynila. Lulong sa sugal pala yun at pambababae. Kaya ang ginawa kong pambayad ay yung lupain nila at mansyon sa probinsya. Wala nang magagawa si Doña Fabian dahil lubog sa utang ang mister niya. Sagot ni Queenie. Pero bakit mo sa akin binigay? Ano na lang kaya ang sasabihin ng tiyahin mo? Tanong ni Nestor. Dahil ganyan ako mag-value ng friendship natin. At saka, ako ang dahilan kung bakit nawalan ka ng trabaho. Kaya bumabawi ako. Nakangiting sagot ni Queenie. Pero sobra-sobra naman ang pagbawi mo na yon, sabi ni Nestor. Siyempre, basta pag uwi mo doon ay lumipat na kayo para naman maging comfortable na sa bago niyong tirahan. Saka huwag kang matakot, hindi na babalik doon ang amo mo. Sagot ni Queenie. Napailing na lang si Nestor. Ngayong desidido na si Queenie na ibigay talaga sa kanya ang lupain at mansyon ay tatanggapin na lang niya kaysa hahaba pa ang sapilitan na nangyayari. Maraming salamat, sabi ni Nestor. Walang anuman, basta huwag mo nang isipin ang tiyahin ko. Hindi yun makikialam sa mga desisyon ko sa buhay. At pasensya ka na ha kung nagsinungaling ako sa'yo. Sagot ni Queenie. Ngumiti, saka yumakap sa kanya ng mahigpit. Gumanti naman siya dahil namimiss din niya ang kaibigan. Maya-maya lang ay inilabas niya ang pera para ibalik sa dalaga. Pero umiling ito. Yung suklian na binigay mo kay nanay, sabi ni Nestor. Anak ka talaga ng nanay mo? Natatawang sagot ni Queenie. Alam mo, nahihiya na talaga ako sa'yo, sabi ni Nestor. Ngayon lang naman yan. Sa susunod ay ikaw na ang manlilibre sa akin. Ang lapad na kaya ng nyugan mo. Ngayon pa lang ay pwede ka nang magbenta ng maraming kopra. O di kaya magtanim ka ng maraming prutas, gulay, sa lupain mo para may maideliver ka sa bayan. Sagot ni Queenie. Napangiti naman si Nestor dahil masyadong business-minded itong kaibigan niya. Iba talaga ang atake
ng babaeng independent sa buhay. Kahit mayaman, ay sobrang mabait pa rin talaga. Araw-araw kitang ililibre, sabi ni Nestor. Siyempre, bili ka ng bagong cellphone o di kaya sasakyan para kapag na-miss mo ko ay tawagan mo lang ako at pwede mo akong puntahan agad-agad. Nakangiting sagot ni Queenie. Tumango naman si Nestor at napangiti, lalo na nang humilig sa kanya si Queenie. Samantalang si Queenie naman ay nakasimangot nang maisip na kaibigan lang talaga ang turing sa kanya ni Nestor. Ano ba ang aasahan niya sa ganitong setup? Nakakainis nga dahil babae talaga ang unang ma-fall. Napapikit pa si Queenie habang nakahilig sa lalaki dahil sobrang bango nito at nakaka-relax. Gusto din naman siguro ni Nestor dahil kampante naman itong ganito ang posisyon nilang dalawa. Makalipas ang ilang minuto ay niyaya niya si Nestor na kumain kaya magkasabay na silang dalawa ng lalaki na pumasok ng kusina. Napatawa pa siya sa isip dahil napansin niyang halos hindi mailakad ng maayos ni Nestor ang mga paa nito dahil siguro hindi sanay ang lalaki na pumupunta sa ganitong lugar. Ang cute kasi nitong tignan, parang batang inosente lang. Dalawa lang kayo ni Katya ang nakatira dito? Tanong ni Nestor. Hindi naman, may dalawa pa kaming kasama. Lumabas may binili yata. Sagot ni Queenie. Okay. Pupunta pa rito si Miggy? Tanong ni Nestor. Later pa siguro. Busy kasi ang taong yon. Niiintindihan ko naman siya. Sagot ni Queenie. Sige, ako na lang siguro ang maghahanda ng pagkain ko. Sabi ni Nestor. Napangiti naman si Queenie. Ayaw talaga ng lalaking ito na inaalagaan. Mas gusto yata nito na ito ang mag-aalaga. Teka lang, titignan ko muna kung meron pang natira. Iba kasi ang mga kasama ko rito. Ang lakas kumain, pero hindi naman tumataba. At saka, hindi sila mahilig magtira. Kung kakain ulit ay magluluto pa para mainit daw. Nakangiting sagot ni Queenie. Pagbukas niya sa rice cooker ay simot ang kanin. Kahit kaunti ay walang natira. Mas lalo na ang lagayan ng ulam. Wala ding nakatago sa may fridge. Kaya nakasimangot si Queenie habang nakatingin kay Nestor at ipinakita ang mga walang laman na lalagyan. Okay lang, magluluto na lang siguro tayo. Ako na lang, sabi ni Nestor. Hindi na, ako na ang magluluto dahil bisita naman kita. Sagot ni Queenie. Huwag matigas ang ulo. Ako na nga lang sabi. Sabi ni Nestor. Umiling si Nestor. Nagkasabay pa silang lumapit sana sa fridge upang buksan. Kaya lang, nasabit ang paa ni Queenie sa paa ng upuan. Kaya muntik na siyang napasubsob. Pero agad siyang nahawakan ng lalaki. Kaya napadikit siya rito. At sakto namang lumanding ang labi niya sa labi ni Nestor. Parehong nanlaki ang mga mata nilang dalawa dahil sa nangyari. Ilang minuto talagang nagdikit ang kanilang labi hanggang sa napabitaw sila sa isa't isa dahil may tumikhim sa pinto. Dali-dali silang lumayo sa isa't isa at sabay na tumingin sa kung sino man ang tao na nakakita sa kanila. At napapikit na lang si Queenie dahil si Katya pala na sobrang laki ng pagkangisi habang nakatingin sa kanilang dalawa. Wala akong nakita, nakangising sabi ni Katya. Mabuti naman, sagot ni Queenie. Imposibleng walang nakita ang babaeng ito pero alam niyang panunukso ang aabutin niya mamaya. Halos hindi nga siya makatingin kay Nestor na hanggang ngayon ay titig na titig pa rin sa kanya. Wala siyang ideya kung ano ang iniisip ng lalaki ngayon pero hindi siya mapakali
dahil sa tingin nito sa kanya. Ako na lang ang magluluto ate dahil babalik daw rito si Miggy. Nakangiting sabi ni Katya. Talaga ba? Sinong nagsabi? Tanong ni Queenie. Alam niyang may gusto itong si Katya sa pinsan niya pero malabong ma-reciprocate ang feelings dahil iba yata ang preference nun. Pero malay niya dahil hindi naman nila hawak ang panahon. Siya, kanina nang nag-usap silang dalawa ni Kuya Nestor, sagot ni Katya. Nang tignan niya si Nestor ay tumango naman ito bilang pagsang-ayon. Bandang gabi ay dumating nga si Miggy pero itong si Katya ay sobrang tahimik sa isang tabi. Parang nahihiya ng sobra sa pinsan. Ganito naman talaga ang feeling kapag nasa malapit lang ang crush. Kahit siya ay kaibigan sila ni Nestor, pero dahil sa nangyari kanina ay halos nag-iba ang ikot ng mundo. Mas nadagdagan pa ang kagustuhan niyang ayaw na niya itong maging kaibigan. Gusto na niya itong maging boyfriend. Pero alam niyang wala siyang chance dahil kaibigan lang ang turing nito sa kanya. Kaya sobrang saklap. Pagkatapos nilang maghapunan ay nag-imbita si Miggy na mag-clubbing daw muna sila bago ito umuwi ng probinsya bukas. Nakatingin naman sa kanya si Katya at nagpasaklolo na sana pumayag siya para makasama nito ang pinsan niya. Tumango si Queenie kaya tuwang-tuwa si Katya pero hindi niya alam kung sasama itong si Nestor dahil tahimik lang ito sa isang tabi. Kung hindi ka sanay ay dito ka na lang sa bahay at matulog ng maaga, sabi ni Queenie. Ayoko nga, ang laki nitong bahay mo tapos mag-isa lang akong maiiwan rito. Reklamo ni Nestor. Ikaw talaga, nagpa-house blessings ako bago ko tinirahan to no, para malaman. Kaya walang multo rito, sagot ni Queenie. Sorry, sasama na lang ako sa inyo, sabi ni Nestor. Natuwa naman ang pinsan niya na sasama ang lalaki, kaya pinahiram niya muna ng damit si Nestor. Kasi kanina pa itong damit na suot nito para hindi pagpawisan. Susunod na lang daw si Malu at Rika nang tawagan niya ang mga ito. Pagdating nila sa club, ay sobrang daming tao, kaya sumuksok sila para makapasok lang. Pumuesto sila sa may gilid habang si Miggy naman ay nag-order ng inumin nila. Nagkadikitan sila sa pag-upo dahil walang masyadong space, kaya halos makaupo na siya sa kandungan ni Nestor. Pero wala namang reklamo ang lalaki. Minsan nga ay nahawakan nito ang kanyang bewang para hindi siya madikit sa ibang customer, lalo pat lalaki. Overprotective pa naman itong kaibigan niya at gwapo pa. Ate, baka may iba pang Nestor sa probinsya, bigyan mo naman ako. Pabulong na sabi ni Katya. Loko ka talaga, nandyan naman ang pinsan ko. Siya na lang, konting push lang yan, tiyak na bibigay na. Natatawang sagot ni Queenie. Wala walang epek yung karisma ko sa kanya. Talagang sigurong hindi babae ang gusto niya, sabi ni Katya. Gapangin mo na lang kaya, napahalakhak na suhestyon ni Queenie. Pwede din, lasingin ko muna ngayon para hindi niya malaman, sang-ayon na sagot ni Katya. Nakurot niya si Katya dahil nakiride on ito sa sinabi niya. Di baling walang nobyo, wag lang maging obses sa isang lalaki. Ikaw talaga, nakangising sabi ni Queenie. Maya-maya lang ay bumalik na si Miggy, dala ang isang bucket ng beer. Binigyan sila ng tag-isa, kaya tinanggap naman niya. Sumunod naman si Malu at Rika na may bitbit na may kadate. Kilala niya ang mga ito dahil empleyado niya sa kanyang ibang negosyo. Binati niya ang dalawa na may ngiti sa labi. Nahiya pa nga nang makita siya,
kaya pinaupo niya ang mga ito. "Iinom ka talaga?" tanong ni Nestor. "Konti lang, hindi naman kasi ako umiinom," sagot ni Queenie. "Isang bote lang pwede na. Ayaw kong magbitbit ng lasing ngayon," pabulong na sabi ni Nestor. Nagtayuan naman ang lahat ng balahibo sa katawan ni Queenie nang sumayad ang bibig ni Nestor sa kanyang tenga. Kaya napatungga siya sa hawak niyang beer dahil sa kanyang naramdaman. "Okay," tipid na sagot ni Queenie. Mas lalo pa talaga lumiit ang space nang umupo na sina Malu at Rika. Nagtaka siya dahil bigla siyang inakbayan ni Nestor at halos ikulong na sa dalawang braso nito ang kanyang katawan. "Mahirap kapag may kasamang maganda. Maraming asong ulol," sabi ni Nestor. "Ang alin?" Nakakunot ang noong tanong ni Queenie. "Yung mga lalaking nasa kabilang lamesa. Titig ng titig sa'yo. Kulang na lang, lunukin ka ng buhay," sagot ni Nestor. Itinuro naman nito sa kanya kung saan banda at nakita nga niyang nakatingin sa kanya ang 6 na lalaki. Napangyuwi na lang si Queenie dahil may pakagat-labi pa ang mga ito. Hinawakan naman niya ang kamay ni Nestor para pakalmahin. "Huwag mo nang pansinin ang mga yan, mga lasing na kasi," sabi ni Queenie. Tumango naman si Nestor, saka nagsimula ng uminom. Nawala na rin sa isip ni Queenie ang mga lalaki sa kabilang mesa dahil nagsimula na silang mag-inuman at nakipagkwentuhan na rin siya sa mga kasama niya. Dim ang ilaw ng buong club. Tanging ang umiikot lang ng lights ang nagsisilbing ilaw kaya hindi niya masyadong maaninag ang mga ibang tao. Maya-maya lang ay naramdaman na lang ni Queenie na parang may mali siyang humaplos sa braso niya. Ang akala niya ay si Nestor, pero hindi pala. Narinig na lang niyang may tumunog na buto at sumigaw na boses lalaki. Kaya napalingon silang lahat sa likuran niya at nakita niya ang hindi mapintang mukha ng hindi pamilyar na lalaki dahil inipit pala to ni Nestor. "Kung magpapatuloy ka pang maging ganyan at walang respeto sa mga kasama kong babae rito, ay hindi lang kamay mo ang mababali sa'yo, pati buong katawan mo." Maotoridad ang boses na sabi ni Nestor. Sobra nang nasaktan ang lalaki. Gusto na nga nitong makuha ang kamay na hawak ni Nestor, pero ayaw yata nitong bitawan. Ngayon lang nakita ni Queenie kung paano magalit si Nestor. Nasanay kasi siyang mabait ito at tahimik lang. Nagkatinginan silang dalawa ni Miggy, pati na rin si Katya, Rika at Malu na para bang natakot rin. Para matapos na at makaalis ang lalaki ay hinaplos niya ang braso ni Nestor. "Tama na, hayaan mo na siya," sambit ni Queenie. Nagtagis naman ang bagang ni Nestor na binitawan ang lalaki. Sobrang dilim ng aura nito, na galit talaga. "Bastos talaga. Pasalamat siya. Nasa publikong lugar tayo. Kung hindi, kanina pa siya nawalan ng hininga," sagot ni Nestor sa mahinang boses. Pero rinig na rinig pa rin ni Queenie, kaya natakot siya. Mahirap talagang magalit ang tahimik na tao. Nakakatakot galitin. Nakipag-cheers na lang si Queenie at itinaas niya ang bote para maibalik sa dati ang atmosphere na lang lahat. Pero napansin pa rin niyang nakatingin pa rin si Nestor sa kabilang table. Buti na lang hindi sumali ang ibang kasama ng lalaki doon, kung hindi ay magkakarambulan talaga. Umaasa si Queenie na sana hindi sila harangan mamaya paglabas nila. Kung hindi, mapapaaway talaga si Nestor. Ayaw niyang makapatay ito ng tao o di kaya ay madisgrasya ito. Naaawa siya kay Nanay Cora at Mariel. 2 buwan ang nakalipas. Samantalang si Nestor naman
ay nakatira na sila sa mansyon. Nanibago siya dahil biglang naging ganito ang takbo ng buhay nila ngayon. Nagpapasalamat siya sa Diyos dahil binigyan siya ng kaibigan na tulad ni Queenie. Napakabait at may mabuting puso. Sinunod niya ang sinabi ng dalaga na bumili siya ng cellphone para may makontak siya kapag namimiss niya ito. Pero ang kotse ay hindi pa siya nakabili. Saka na lang kapag marami na siyang naipong pera. Iniingatan niya ang regalong binigay ni Queenie. Itong pangkabuhayan nila. Hindi na sila nahihirapan sa pera, kaya wala na siyang problema kung paano buhayin ang nanay niya at kapatid. Sa mga araw na lumipas ay masasabi ni Nestor na umaangat na ang trato niya sa kanyang nag-iisang kaibigan. Magmula ng aksidente silang maghalikan ay hindi na siya makatulog na hindi iniisip si Queenie. Aaminin na niya sa kanyang sarili na mahal na niya ito, higit pa sa isang kaibigan, at wala siyang pakialam kung masira man yon. Basta ang importante ay masabi niyang mahal na mahal niya ito. Nasa lupain siya ngayon, nagpuputol ng mga matataas na damo dahil balak niyang magtanim ng mais, gulay at mga prutas na pwedeng ibenta sa bayan. Para naman bukod sa kopra ay may iba pa siyang pwedeng pagkakitaan. Nagbenta na siya ng ilang sako noong nakaraan at okay naman ang income, kaya nakapagtabi siya kahit na papaano. Balak niyang lumuwas ng Maynila para bisitahin si Queenie. 2 buwan na kasi ang nakalipas magmula nang huli silang nagkita. Palagi naman silang may contact sa isa't isa, pero iba pa rin yung nagkasama sila. Naging magkaibigan na rin sila ni Miggy. Minsan nga, sinasamahan niya si Mariel doon sa salon ng lalaki para magpaayos ng buhok. Ang kapatid naman nitong si Tisay ay close na din kay Mariel at ang mga nanay nila. Nakikita ni Nestor na maayos na ang pakiramdam ng nanay niya ngayon kumpara noon dahil hindi na niya ito napapansing umiiyak ito sa gabi. Palagi ng payapa ang aura at nakangiti dahil kahit paano ay hindi na sila nahihirapan sa buhay. Hindi siya nagpasabi kay Queenie na bibisitahin siya nito. Sinabi niya rin kay Mariel na huwag ipaalam dahil may kontak ang dalawa. Binilhan din niya kasi ng cellphone ang kapatid niya. Bandang hapon ay lulan na ng bus si Nestor papuntang Maynila. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Kinakabahan siya. Hindi naman siya ganito noong una. Iba na kasi ang lahat ngayong may something na siyang na-feel kay Queenie. Sana lang hindi siya ma-friendzone ngayon. Kung hindi, masasaktan talaga siya. Pagdating niya sa terminal ay sumakay agad siya ng taxi papunta sa bahay ni Queenie. Pero ang sabi ni Malu ay nasa isang restaurant pa ang amo nila dahil may ka-business meeting ito. Kinuha niya ang pangalan ng restaurant. Bumaba si Nestor at naglakad-lakad siya. Nang mapadaan siya sa isang nakabukas na flower shop ay bumili siya ng isang bouquet. Mahal pala ang ganitong bagay pero hindi naman siya pwedeng magreklamo dahil walang-wala ito kumpara sa mga naibigay ni Queenie. Pumasok din siya sa isang jewelry store at naghanap ng pwedeng pangregalo sa dalaga. Napadaan ang mata niya sa isang magandang singsing. Hindi pa siya pwedeng bumili nun dahil wala pang kasiguradahan itong gagawin niya. Bracelet na lang ang napili niya at yung mamahalin at hindi mag-fade gaya ng pagmamahal niya kay Queenie. Naka-off ang kanyang phone at sinadya niya yon para hindi siya makontak ng dalaga. Kapag kasi masagot niya ay hindi siya makapagsinungaling. Masasabi niyang andito siya sa Maynila. Makalipas ang 1 oras
ay nasa labas na siya ng restaurant kung nasaan si Queenie. Salamin naman ang dingding, kaya kitang-kita niyang papalabas na ang dalaga. Nestor, bakit ka nandito? Kaya pala hindi kita makontak. Gulat na tanong ni Queenie. Pagkalabas kasi nito ay nagpang-abot kasi ang mga mata nilang dalawa. Kaya gulat ito nang makita siya. Itinago niya sa kanyang likuran ang bouquet na dala niya. Dinalaw ka. Matagal na kasi tayong hindi nagkita. Sagot ni Nestor. Lumapit siya sa kaibigan, saka bumeso. Sabay yakap rito. Kahit kabado, ay nakaya pa rin niyang iabot sa dalaga ang dala niyang bulaklak. At nanlaki ang mga mata ni Queenie. Thank you. Para sa akin talaga to. Nagkamali ka yata ng binigyan. Tanong ni Queenie. Para sa'yo talaga yan. Sagot ni Nestor. Tinitigan siya ni Queenie dahilan para mapalunok si Nestor. Nagtaka siguro ang dalaga kung bakit siya naging ganito nang biglaan. Kilala na siya ni Queenie dahil magkaibigan silang dalawa. Naninibago ako sa'yo Nakangiting sabi ni Queenie. Ikaw talaga, pinagdudahan mo pa talaga ako. Bakit? Bawal bang maging sweet paminsan-minsan? Tanong ni Nestor. Magkasabay na silang dalawa ngayon na lumapit sa nakaparadang sasakyan. Hindi naman, pero hindi kasi ako sanay. Sagot ni Queenie. Nasa loob na ng driver seat si Queenie at si Nestor naman ay nasa front seat din. Pinaandar na ng dalaga ang kotse. Pero bago pa ito makapagmaneho, ay nilagay na niya sa braso nito ang napili niyang bracelet kanina. Para sa ito, Queenie. Kahit sa simpleng bagay man lang ay makabawi ako sa'yo. Sabi ni Nestor. Meron pa palang surprise gift? Salamat, nag-abala ka pa talaga. Nakangiting sagot ni Queenie. Maliit na bagay lang yan. Hindi ko nga alam kung ano ang ibibigay ko sa'yo. Dahil nasa iyo na kasi ang lahat, sabi ni Nestor. Napahinga ng malalim si Nestor. Alam niyang kung hindi niya sasabihin ngayon, ay tiyak na hindi na siya magkakaroon pa ng chance na masabi itong feelings niya. Na-appreciate ko pa rin naman to, basta galing sa puso, sagot ni Queenie. Hinawakan ni Nestor ang kamay ni Queenie na ikinagulat naman ng dalaga. Seryoso ang pagkakatitig niya rito, kaya sumeryoso na rin ang mukha ng kaibigan. Ito na yun. Ito na ang tamang panahon. Mahal kita, Queenie. Higit pa sa isang kaibigan. Hindi ko to sinasabi o nararamdaman dahil mayaman ka na sinagip mo ang mahirap naming sitwasyon. Kusa itong feelings ko. Kusa itong na-feel ng puso ko. Dahil ikaw yan. Dahil may mabuti kang puso. At never mong pinaramdam sa akin na iba ako sa'yo. Dahil mahirap ako. I love you, Queenie. At hindi ako magsasawang sabihin sa'yo to ng paulit-ulit. Wala akong pakialam kung masira ang friendship natin. Basta ang importante, nasabi ko to at hindi ko na kayang itago pa. Madamdaming sabi ni Nestor. Ngumiti ng sobrang tamis si Queenie habang nakatingin sa kanya. Hinawakan ng pisngi niya, sabay sabing, I love you too, Nestor. Higit pa din sa pagmamahal ko sa'yo bilang kaibigan. Sa puntong yon ay niyakap ni Nestor ng mahigpit si Queenie at siniil ito ng halik sa labi.